Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin si forthwith Senator Chis Escudero. Pakita niya Mr. Maravillas, siya yung bagong balita kay Chis Escudero. Yan ang latest ngayon. Sandigan Bayan starts hearing on bid to block Escudero from leaving Philippines. Sabi dito sa balita, the Sandigan Bayan 6th Division on Monday, ngayon pa lang ito na balita mga kababayan, began the hearing on the precautionary hold departure order PHDO petition for Senator Chis Escudero and his alleged bagman Maynard Ngo. Ito yung middleman na ginamit mga kababayan para sa pag-deliver ng kickback. Di ba niya Mr. Maravilla si Chis Escudero? Siya yung pinakang pobre sa mga senador. 18 million sa salin. Sa salin man lang po yun. Pero sa reality, malabo na pinakang pobre si Chis Escudero. Kasi, di ba na balita po na kaya niyang magregalo ng worth 56 million yata yon na halaga ng singsing kay Heart Evangelista, yung asawa niya. Malamang Mr. Maravillas, yun ang yung pressure ng luho ni Heart, yun ang naging dahilan. Malamang. Mahilig gumastos mga kababayan si Heart Evangelista. At yung mga kwentuhan ngayon, baka nagamit pa si Heart sa possible money laundering. Yan ang usapan na ngayon mga kababayan. Sabi dito sa balita, this proceeding was prompted by the Office of the Ombudsman verified ex parte petition filed before the Anti-Graft Court noong Saturday. Bakit Saturday? Wala mang opisina. Mali yata ito. Nagkwento ng inquirer. Saturday, wala mang opisina. Escudero is among those implicated by state witness and former undersecretary of the DPWH, si Yusek Roberto Bernardo, in the flood control anomalies. The former Senate President has denied the allegations of Bernardo, saying that there is a well-orchestrated plan to attack the Senate. Yan ang palusot din mga kababayan, paninira. Parang yung si Sara Duterte, politika. May mga money trail, may mga ebidensya na nakita at may testimony. Itinuturo siya, mga kababayan, na tumabo ng kickback. So, harapin niya dapat ang mga kasong ito squarely, mga kababayan. Di ba? Pero Mr. Maravillas, parang tama talaga yung sinasabi mo na dahil sa pressure ng luho. Napanood ninyo yon mga kababayan, yung nagregalo. Birthday yata ni Heart Evangelista. Nagregalo ng isang singsing. Diamond, paray pa diamond si Chis Escudero. Tuwang-tuwa si, tuwang-tuwa si Heart. Ito, nagba-viral ngayon yung mismong statement ng nanay ni Heart. I will become the next president. I've been promised a pledge of a billion and billion and hello, yung anak ko naman, siyempre naman, hello. By the way, we have a prenup. What's hers is hers. What's mine is also hers. Isa lang, wala nang iba? Chef? And si Chis, pinagyayabang po yung yung singsing, paray ba diamond, 56 million. Something blue! Ganda! How? When you think of a real-life Crazy Rich Asian, Heart Evangelista definitely comes to mind. Yan mga kababayan na nagpa-viral ngayon, yung luho ng kanyang asawa.
So, yan ang usap-usapan ngayon mga kababayan sa social media na could be the reason why nangyari yung mga kickback. Di ba? Mga kababayan, kaya sabi dito sa post na ng isang social media personality, si Dakaki Raki, is it possible that Cheese is laundering money through Heart? As a politician who consistently declares one of the lowest SALNs, how can he afford the life he is providing for his wife? How can he give her a Paraiba diamond ring? How can he build her the houses where they nest? How can her heart's lifestyle transform after their marriage? Yan sabi dito ni Dakaki Raki. Yan yung post niya mga kababayan, isang social media personality. May punto 4 hours ago. So mapapaisip ka talaga kung paano kinakaya ni Cheese yung luho ni Heart. Di ba? Pagkatapos yung declared niya sa SALN, 18 million lang. Pinakang pobre nga. So, sabi dito sa balita, kamakailan namataan si Heart na suot ang mga Paraiba diamond, tourmaline jewelry. Ang bawat karat nito nagkakahalaga ng $10,000 hanggang sa sa $50,000 or 570,000 pesos to 2.8 million per karat. Yan pala yung presyo niya, mga kababayan. Ang isang buong set, necklace, earrings, ring, ay madaling aabot sa 50 million to 100 million pesos. Matindi. Bagay, isang flood control lang, tapos na. Isang ghost project lang, tulad ng na-discovery mga kababayan sa Bulacan at testimony ni Yusek Bernardo, milyon-milyon mga kababayan. So hindi ito simpleng alahas lang. Ang Paraiba ay isa sa pinakang bihira at pinakamahal sa mundo. Kung ang isang set pa lang ay katumbas na ng ilang dekadang sweldo ng isang senador, may mali. Tama. Either mga kababayan hindi declared, undervalued, o may pinanggagalingan na hindi kayang ipaliwanag. So maraming dapat din na ipaliwanag, parang si Sara Duterte. Pare-parehas po sila. Maraming dapat na ipaliwanag din si Cheese Escudero. Tapos may Himalayan, Birkin and status symbol, pang-status symbol at yung Kelly. So sabi dito sa balita, bukod sa mga borrowed clothes sa Fashion Week, pagmamay-ari din ni Heart ang mga rare Hermes, Himalayan Birkin na may diamond hardware at Kelly bags. Ang auction price ng mga ito ay pumapalo sa 300,000 to 500,000 US dollars. Or sa peso, ang halaga nito ay 17 million to 20 million bawat isa. So kung may 10 siyang ganito, katumbas na yon ng 280 million. Ganon. Isang figure na red flag kung ikukumpara sa diniklarang yaman ng kanyang asawa na si Cheese Escudero. Pero ang mga sinasabi, mga kababayan, sa mga balita, itong si Heart daw kasi mayaman na rin. Fashionista at may sariling hanap buhay. So yung mga ganyang kwento, kailangang patunayan sa mga investigations na gagawin ng ating mga authorities. Kasi si Cheese ay nalalagay sa malaking iskandalo involving public funds. Ngayon, dito tayo sa nag-viral na video ng nanay ni Heart, ang bilyong-bilyong pangako, yung plinay ko kanina. The Cecilia Ompauco billion peso allegation.
Sa isang viral interview, hayagang sinabi ng ina ni Hart na si Cecilia, pinangakuan daw siya ni Cheese na bibigyan si Hart ng bilyon-bilyong piso at gagawin itong First Lady. Ang pahayag na ito ay isang mabigat na ebidensya ng intent na magkamal ng yaman na hindi galing sa legal na sweldo mula sa gobyerno. Ito ay galing mismo sa loob ng pamilya at sa batas ang intent ay mahalaga. Possibly ito yung yung pressure, mga kababayan. Kaya yun ang nagtulak sa kanya. Yung challenge ng nanay. Pero pinangako daw kasi. At may lumabas pa tungkol sa mga high-end mansions, mga kababayan. Multi-million mansions. Sinasabing ang kanilang mga bahay sa high-end villages ay nagkakahalaga ng mahigit 300 million hanggang 500 million pesos kada isa. You see? So ang dami mga kababayan na mga hindi kapanipaniwalang yaman kung paano nakaya. So kung ito ay hindi tugma sa kanyang earnings bilang isang senador, alam po ninyo ang earnings ng isang senador nasa 270 to 300,000 pesos per month man lang po ang sweldo. So ang tanong, saan galing ang pera para sa maintenance sa staff, sweldo ng mga staff at mortgage? Ganon lang yun mga kababayan. Sa security, sa utilities, etc. etc. So sa uling saliin na diniklara mga kababayan ni Cheese Escudero, nagkakahalaga lang ng 18 million ang net worth niya. So sa isang analytical perspective, ang isang gabi ni Hart Evangelista mga kababayan sa Paris Fashion Week para sa kanyang hotel, mga damit, security, at siyempre may mga kasama pa. Di ba? Kayang ubusin po ang kalahati sa idiniklarang yaman ng kanyang asawa. Kalahati ng 18 million ubos. Sa lifestyle niya, ni Cheese Escudero. Sa lifestyle mga kababayan ng kanyang asawa, si Hart. Tama po mga kababayan. But anyway, tingnan natin yung ginagawa ng mga investigasyon ng ating mga authorities dito po sa flood control scandal. Ayan man lang po mga kababayan yung short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.